Alright. Panibagong araw na naman, mga ka-Gym 5. Welcome sa ating panibagong usapan ngayong araw. Sana naman ay nasa mabuti ang lahat ating mga kababayan ngayong mga oras na ito. Okay? So ngayon guys, alam naman natin na mukhang painit na ng painit itong mga pangyayari ngayon. Lalong-lalo na, no? Itong pagtalakay ng budget, proposed budget for 2025 of the Office of the Vice President. Talaga naman ngayon, no? Hindi dumalo, no? Kaya pala hindi nag-attend dito sa hearing ng House itong si VP Sara kasi meron na pala siyang hindi magandang nakita at meron na pala siyang kutob, no? Sa paghimay at pagbusisi ng budget dyan sa House of Representatives. At ayun, no? Talaga namang ipinagdiinan nito ng mga miyembro ng komite na kung saan talaga in-aid of legislation lahat ng mga department at kung ano yung dapat bigyan ng pundo for 2025 ay talaga namang mag-attend at talagang panindigan nila at sasagutin yung mga katanungan ng ating mga mababatas dyan sa mababang kapulungan kasi ngayon, nandiyan pa naman, no? Sa plenary sila ngayon at baka ito ay aabot na doon sa Senado at ito ay busisiin na naman at hanggang magpang-abot yung tinatawag na plenary session or yung tinatawag nila na bicameral committee, no? Bicameral kung saan yung upper at saka lower house ay magpang-abot at doon panibago na namang discussion ko dyan. Now, sa wakas itong si Vice President Sara Duterte, paparinig natin na yung part sa prison ni VP Sara guys para sa ating karagdagang kaalaman din, no? Sa side niya, ilang puro sa side sa House of Representatives kung saan ay laging nagpapatuloy ang kanilang investigasyon at saka kanilang pagbusisi at paghimay nitong budget na kung saan ay para sa opisina ng Vice Presidente sa susunod na taon 2025. At talaga naman kung ating matatandaan from 2.2 something billion pesos ay nasa mga 700 plus million na lang. Ngayon, no, ang na-approve na budget diyan sa mababang kapulungan kung saan ay under ito ngayon, posibleng mabago ba ito diyan sa plenary na nagaganap ngayon or kaya mabago pa ito pagdating diyan sa version ng Senado pag magkarating na ito doon. Ngayon po yung last day of deliberation sa budget, although they're still hoping na magpapakita po kayo. If first come to worst na talagang mapako na po sa 733 million lang po ang ma-approve, what can the OVP do with that budget, ma'am? We will see. Sinabi ko naman na noon, no, yung rason kung bakit hindi na kami mag-participate sa budget deliberations ng Office of the Vice President dyan sa House of Representatives. Dahil nga sinabi ko na dalawang tao lang naman yung nag-decide dyan, Congressman Zaldico and Congressman Martin Romualdez. At sinabi ko din yung proof ko kung bakit sila lang dalawa, and may paper trail yung sinabi ko against them. So 700 million, we will see kung ano yung maiwan, and then we will work around that budget of the Office of the Vice President. Pero definitely, tutuloy pa rin yung trabaho, anuman ang budget ng Office of the Vice President. But then again, ma'am, hindi pa naman po yung final kasi di ba meron pang sa Senate. So, hahabulin niyo ba, ma'am, sa Senate? Kayo ba ay magpapakita na doon during the deliberation? Yes, meron. Nag-aantay kami ng schedule galing sa Senate for the plenary budget hearing ng Office of the Vice President. So, attend kami dun. Pero wala na kaming expectation na mahabol pa yan. Kasi nga, sinabi ko doon sa interview ko, pagdating sa bicameral, kung nasaan nandun na yung dalawa, the Senate and the House of Representatives, wala ding nasusunod doon except si Zaldico at si Martin Romualdez. At ang example ko niyan ay yung attached na list, no, sa classrooms ng Department of Education na kahit pa man tinanong ng mga senador, nandun pa rin siya sa final draft and nandun pa rin siya sa General Appropriations Act. At ang isa pa doon na example ko sa inyo na sila din naman ang nasusunod doon, yung kaguluhan nila at sagutan nila sa AKAP. Wala yung AKAP, di ba? Nakita na lang nila yung AKAP sa bike camp. At sinasabi ni Zaldico, hindi, pumirma ang mga senador eh. So, yun yung example ko na, yun yung proof ko na dalawang tao lang nasusunod dyan.
si Zaldico at si Martin Romualdez. Well, despite that, ma'am, sure na yung inyong attendance mo sa Senate deliberation. Yes. Kahit alam mong i-first come to worst, talagang yun ang makukuha ang budget ng OVP. Opo, oo. Sigurado yung attendance namin. In fact, kahapon, na-discuss namin dyan sa chief staff na opisina kung ano yung date para ma-block namin yung date ng plenary ng Senate, but apparently wala pa daw mga schedule, so nag-antay kami. Alright. Ma'am, last po, yung show cause order po na pinalabas po ng Committee ng Good Government sa ilang mga OVP officials po. Opo, nabanggit kanina noong nagmo-monitor ng hearing na meron ng show cause order yung ibang mga personnel ng Office of the Vice President. Sabit lang namin sa aming legal, dito sa OVP, meron naman kaming legal division, and then we will ask our lead lawyer to come up with a legal opinion. Ayun, no, narinig na natin yung pahayag ni Vice President Sara Duterte ukol dito. Kung ano man yung budget na ito, talaga naman kailangan niya talaga ito yung gagawa niya ng paraan na mabigay ang mga unang prioridad ng kanyang opisina, no? Salary, yung benefits ng kanyang mga tao dyan, at kung ano-ano pa. Sana naman ay maging maayos ang takbo ng mga usaping serbisyo sa pagdating ng mga araw. Pero isa lang ang ikinagulat ng lahat ng dumalo, kasi andyan pala, no? Nag-attend si former Undersecretary ng Department of Education, si Mercado, at merong isiniwalat. Nako, merong isiniwalat ito, guys, na binibigyan umano siya ng alam nyo na. Ito, pagkikinggan natin yung part and parcel na tanong ng House of Representatives yan. At tingnan at pakikinggan natin kung ano itong maisiniwalat ni former Undersecretary of Department of Education, Mercado. DepEd during that time. Ano po? Tama po ba? Concurrent position. Yes. Your Honor. So tama po ba itong sinabi ninyo? Yes, Okay. Mr. Ano po Chair. yung laman nitong siyam na envelope na to? It's 50,000 pesos. 50,000. So 50,000 times 9. So for 9 months, ilang buwan po kayong naging hope? 9 months? May I explain that? Yes, please. I've been receiving that envelope, but I never opened it while I was at DepEd. Some of my friends, when I left, they saw that those envelopes still intact, not opened. So I actually didn't know how much money there was in each of the envelope. But how did you know na pera po ang When I laman? retired already, I was asking for an exit call so I could You were return asking for? an exit call when I was leaving already DepEd because I wanted to return those envelopes, Okay. but I wasn't able to have that exit call. I wasn't able to return, but so I sought some advice, and they just advised me to donate it to a non-government organization, which I did, and that's the only time that I opened those envelopes in front of the people that I was donating it, and it was 50,000 per envelope. So 50,000 times 9, It's 450 po. And 450. They issued me a receipt for that 450. Okay. Sino po nag-issue ng receipt? Yung the one who it's an The one it's na- an NGO that Okay, I so donated yung the money. pinag-donate po ninyo. Yes, Do you sir. have that receipt? Yes, sir. Thank Yes, you. sir. Can we Yes, have a Mr. copy Chair. of the receipt, Yes, ma'am? Mr. Chair. Thank you po. So, buwan-buwan po, nakakatanggap po kayo ng 50,000 at sinasabi po netong si Assistant Secretary Sunshine Fajarda. Sabi po ninyo sa kanya, itong envelope na to ay galing po from the Office of Vice President Sara Duterte o galing kay BP. At sika ay nag-aalagang sagutin, sumagot din agad dito, sumagutin dito si Vice President Sara Duterte ukol dito, guys. Noong presko na ginanap, ito yung kanyang pahayag ukol dito sa mga aligasyon at isiniwalat na impormasyon na kaharap ang House of Representative members ng mga panahon ngayon ni itong si former Undersecretary Mercado sa mga pahayag niya ukol dito kay OVP Sara. Dito kay Vice President Sara sa kanyang opisina. Ito po yung pahayag at sagot kay VP Sara ukol dito. Dapat siguro kung mag-akusa siya ng ganyan, dapat may papel siya. Tulad ng ako, pag inaakusahan ako, pag sumasagot ako, binibigay ko yung papel. Gloria Mercado is a disgruntled former employee of the Department of Education. She was let go because of loss of trust and confidence sa Office of the Secretary. Una niyang ginawa,
well, hindi ko alam kung anong nauna, pero naka-strike 2 siya sa akin. Ang una niyang ginawa, nag-solicit siya ng 16 million pesos sa isang kumpanya on paper using my name without any authorization from the Department of Education. Bibigay ni JC sa inyo mamaya yung papel. Kalagay doon. Pangalawa, noong nag-school visit ako sa Cebu, merong lumapit sa akin na teacher. Sabi niya sa akin, Inday Sara, masakit sa loob namin na mga teachers kami na nasa field. Tapos merong humahawak ng teacher items na wala dito sa aming probinsya o wala dito sa aming region. So, pinakwento ko siya. Iyon naman yung purpose ng aking mga school visits, diba, sa iba't ibang lugar ng bansa. Sabi ko, one-on-one tayo, kwento mo lahat sa akin. Ano? And then it turned out, ang HR mismo ng Department of Education, our undersecretary, took a teacher item from Region 7, nilagay niya sa central office for a non-teaching task. Ginawa niyang executive assistant niya. Ang apelido ng Villar, meron niyang paper trail. So, nung bumalik ako sa central office, tinanong ko, totoo ba na meron tayong teacher item galing sa Region 7 na nandito sa atin? Totoo daw, nasa HR. HR pa mismo ang gumawa ng parang injustice sa teachers namin sa field. So, on that second point, hindi ko na pinalampas. Sinabihan na siya na there is loss of trust and confidence. And you should go. And then she said na, pwede bang mag-retirement na lang ako instead na paalisin ninyo ako. Kasi ang tagal ko na, matanda na ako. And then sinabihan siya, okay, sige, you go. So she's a disgruntled former DepEd employee. At yan yung dalawa na rason kung bakit siya pinaalis. May papel yung 16 million na solicitation niya. May papel yung teaching position sa Region 7 na kinuha niya. In my experience sa kanya, ayoko, factual lang ako ayoko atakihin yung pagkatao niya. Pero when she was HR of the Department of Education, meron kasi akong time dyan for our USEX and ASEX na hindi execom. So, pinapapunta ko yan sila kung sino man yung merong concern, sino yung may problema, pumunta kayo sa akin, mag one-on-one tayo. So, one of those times na one-on-one kami, siniraan niya yung isang USEC, isang ASEC ng Department of Education. And bago pa lang kami nun. In fact, pag alis ko, 2 years lang kami, very, very new. Na nagulat ako, kasi HR ka eh. Pag HR ka, hindi dapat ikaw yung mag-cause ng away-away sa loob ng institusyon. Dapat ikaw yung maging peacemaker. But siniraan niya yung isang ASEC and isang USEC sa akin mismo. And nagulat ako. Why attack the ASEC or the USEC sa kanilang pagkatao? Hindi naman trabaho. And then, ganun din ang ginawa niya. Nung malis na siya sa Department of Education because of the 2 points, lumipat siya sa Senate. One of the offices of the senators din, nandiyan yan siya ngayon. So ayan, no? Sino kaya ang nagsasabi ng katotohanan? Sino kaya ang nagsabi ng totoo? Malamang hahaba ang usapan na ito. Malamang at lalaki ang usapan na ito kung hindi man ito matatapos-tapos, no? Kasi hindi rin naman maganda yung mga ganitong sapit kung saan hindi naman natin lingid naman sa kalaman ng lahat na nagpapatuloy din yung investigasyon, especially yung good governance and good government and public accountability, yung committee, yung nandiyan, nag-iimbestiga na kung saan talagang binubusisi yung kung anumang mga katanungan ng mga discrepancies, no, ng ating pundo ng gobyerno, no, sa bawat departamento. At kaya ito guys, sana naman ay maging malinaw ang lahat kung sino ang nagsasabi ng totoo at magsasabi ng katotohanan ukol dito pagdating ng panahon. Hihirap ang lahat ng mga Pilipino, no? Na kung saan ay nagbibigay kung ano man yung dapat para sa gobyerno maibayad dito. Para lang ay magkakaroon ng tamang progreso. Pero kung mga ganitong usapin, merong nawawala, merong napupunta sa bulsa, hindi naman muna tayo maniniwala dito. Pero alam naman natin na yung mga investigasyon na ginagawa ngayon, unang paraan yan, unang hakbang
para malinis at talagang managot kung sino man ang managot. No? So hanggang sa muli mga kapatid, sa ngalan po ng G5 TV, maraming salamat at magandang hapon at lalo-lalo na mabuhay ang buong Pilipinas.